Good morning, yan. Day 20 ng ating vlog. Kape muna tayo mga ka-printer, yan. Hapon hindi ako vlog. Kalimutan ko yata. Ay, hindi ko na i-post, ano? Oo, kaya nga. Nag-vlog nga pala ako kahapon, hindi na i-post. Yung babae na. Ayan. So, good morning mga ka-printer. Kwentuhan muna tayo. Medyo pagod-pagod. Alas 10 na kami umuwi. At hanggang alas 10 nga, meron pa rin kaming customer te. Oo. Yeah. So, dun nga po pala sa mga nagpa-follow, si-share at nagko-comment sa atin is meron tayong pabuya dun sa mga yon. Sa mga mapipili, yan, magbibigay daw ng 1,000 ang ating sponsor. Ang ating sponsor po ay magbibigay ng 1K sa mapipiling masipag, mag-comment, mag-share, mag-like sa ating video po. Day 20 ng ating autovlog. Walang edit. O, kahapon may nagpa-PBC sa amin. Yun, naka-vlog nga pala yun. Hindi ko na i-post. Ano te? Nabisihan eh. Nakalimutan ko. Yan. So, yun nga. Ang topic natin ngayon is tungkol sa numbers. Numbers ng ating mga ginagawa dito sa ating printing shop. Yan. May share ko lang is dapat focus din tayo sa numbers na lumalabas at pumapasok sa ating shop, sa ating negosyo. Dapat aware tayo dun sa kung magkano ba yung ating puhunan at kung magkano ba yung ating kinikita, kung kumikita pa ba tayo o hindi na Plus yan, aware tayo sa lahat ng nangyayari sa atin sa paligid natin. Tsaka makiramdam po tayo palagi na kailangan very strict pa lang may-ari ng isang negosyo kasi once na hindi ikaw ang nag-hold ng yung negosyo, pag sinabi ng ibang tao sa'yo na isasara ka agad Ate Lenny sara talaga pagka hindi ikaw talaga ang may handle ng yung negosyo. Pag sinabi ng helper mo na, sara na. So, hindi po pwede gano'n, Kaya dapat mga ka-printer, kung tayo yung magninegosyo, kahit anong negosyo, dapat is tayo yung may control, tayo yung may hawak, at alam natin yung lumalabas at pumapasok sa negosyo natin. Yan, at saka, so, magkukwento muna ako sa inyo. Kahapon nga pala is may customer nga kami, naka-vlog nga pala yon yung nagpagawa ng PVC ID. Yan, may picture tayo, Kasi hindi ko talaga na-upload. At nasa isip ko is ngayon na lang ako mag-vlog. Yan. Kape tayo. Yan, nilakihan ko na yung kape ko para yung baso, para hindi agad-agad daw ubos. Nakakaligtaan ko, wala na pala. Yan. So, ganun nga. Dapat maging matinik tayo bilang isang negosyante, para may kalabasan yung ating pinaghihirapan, hindi masayang, Tapos yung bawat galaw natin at saka yung financial natin, yan ang pinaka-importante mga kanegosyo, yung financial po natin. Kung paano nga ba mag-handle ng financial? Alam naman po siguro natin yan, yung pag-handle ng financial. Yung mga kabataan nga ngayon, alam nila kung paano mag-handle ng financial. Alam nila kung ano yung needs at saka yung wants, yan. Hindi na uso ngayon yung payabangan. Huwag ka nang sumabay sa mga gano. Kasi pagka sumabay ka sa payabangan, sumabay ka sa uso, tatanda kang walang negosyo. So, kung bata ka pa at gusto mong magka-negosyo, huwag kang sumabay sa uso. Ganun lang kasimple yun, Yung ipunin mo yung pera mo. Pag may bigla kang pangangailangan, pag may bigla kang gustong bilhin, kahit mahal pa yan, mabibili mo yan. Kasi, ready ka. Naka-abang lang yung, hindi, marami ganyan din, na lang, lumambot na lang, isang ganyan, isang box. Yan.
So, pag may mga biglang opportunity, tulad ngayon, may magandang opportunity sa amin. Surprise yun! May surprise nga pala kami sa inyo, mga ka-printer, kung ano mangyayari after 2 months or 1 month lang naman siguro. Is magkakaroon tayo ng big revelation sa ating shop. Baka sakasakali. Pahintulutan ng Diyos yung ating malaking pagbabago sa ating shop. Yan, at yun nga mga ka-printer. So, kahapon is na meron kaming vlog, medyo napahaba at saka medyo napabisi-busy na po kami kahapon. So, hindi ko na i-upload nung bandang hapon na or tanghali na busy na talaga. So, yun lang mga ka-printer. Gusto ko lang sabihin sa inyo na just hold your business. Ikaw mismo dapat is kahit na may tauhan ka o kahit na mayroong ka pang pinagkakatiwalaan sa negosyo mo is dapat ikaw is alam mo yung bilang na pumapasok sa negosyo mo at alam mo kung ano yung ginagastusan mo, alam mo kung paano ayusin yung mga ano. Kasi once na focus ka talaga sa negosyo mo, alam mo talaga kung paano susolusyonan yung problema. So, yung mga tao natin is hindi naman sila yung kikilos doon para sumulusyon sa problema na yun. Dapat ikaw talaga. So, para hindi mag-close yung negosyo mo agad-agad, is dapat ikaw mismo aware ka at kaya mong solusyonan. Strong ang iyong desisyon para solusyonan yung problema mo. At yun lang mga ka-printer. Dun po sa nagsishare, nagla-like at nagpa-follow sa atin is hintayin nyo po at meron tayong pamasko sa inyo. Maagang pamasko po. Yan, mga ka-printer. Sige, at yun lang ang masasabi ko sa inyo. Bukas uli.